magsisigil ug walay labot kining maong subian. Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y him na Henry Pitt, perbiyak kada adlaw na sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kain sugid hikalimtan-tan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. Ola ninit kayo ta higala kay ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y him na Henry Pitt, perbiyak kada adlaw na sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikas, heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule. Adulay anti-cancer properties ng makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Tagdose 50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Ako si Praxidis Nodado, taga Timbaw, Bakong, konsyal ko sa Timbaw. Nagsugod ko inom aning NX5 na itong seminary sa Dakap. Akong gisulayan, ug mo na hangtod karon, muna among giinom ang NX5. Kung sa imong istorya sa NX5, ma'am? Ang akong naistorya ng NX5, maayo siya kay food supplement, magod siya. Dili kuyaw sa kidney. Nanana po ko i-introduce ani sa akong mga silingan, kainom po sila lahat. Nana po na maong nga tambal. Ang ila pong gibati, niyo naman silang okay ra. Ilan na kabulan kang ginamit aning NX5, ma'am? Sugod sa mutuig na kurong kuan, October. Okay. So, ano ang ininom kag NX5, ma'am? Kung sige pambatit mo sa imong lawas? Sa ako ang gibati sa akong lawas, taas kayo akong diabetes, 282. Okay, imong sugar level. Oo. Nya, sa imong pares, ma'am? Ang iyang kuan high blood o diabetes gihapon, blood sugar na taas pag gihapon. Nya, after pila man ka bulan ka nagbantay nga naay maayong resulta ang pag-inom nimo NX5. Inom ko no October ni pa-check up ni og March. Munang ang sa akong bana dito sa normal 115, ang ako 132. Ang akong kuan resulta sa blood sugar nako. So, karon wala na kainom sa imong Wala na. hasta ang imong pares. Oh, in-expect na among giinom tanan. Okay. Sige. Sige, daghang salamat, ma'am. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikas, heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule. Adulay anti-cancer properties ng makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Tagdose 50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim.
mo'y himna Henry Pitt. Permiya kada adlaw himna sa Henry Pitt. May puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kainsog di hikalimtan-tan. Ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. O laninit kayo ta higala kay ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt. Permiya kada adlaw himna sa Henry Pitt. May puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan, sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas, ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala, ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay katawhan, nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya, mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Maayong gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mga igsuon, maayong gabi Filipino. Ako pagtimbaya sa tumasuking tigpaminaw nga padayong nagsunod sa itong programa. Daghan kayong salamat sa inyong pagpakigduyog kanato mga igsuon. Tuguti ko nyo magpasalamat kanunay sa itong mga kaigalaan nga nagsunod permi sa ato ang programa. Kinasingkasing kong mutimbaya mga igsuon sa itong mga kaigsuunan sa Balyacar Transit Incorporated, sa Yanson Group of Bus Companies. Ako ang gitimbaya mga igsuon ng tanan itong mga kaigalaan nga nagapaminaw nato sa mga isla sa Siquijor, Bohol, Sugbo, Negros Occidental ug Oriental, ingon man sa Mindanao mga igsuon, kinadak-an nga isla ug ingon man sa mga igsuon sa mga lugar sa Samar ug Leyte, diha sa may Oriental Mindoro ug sa uban pang parte mga igsuon gikan sa Kalakhang, Maynila papuntang Batangas. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pakikinig sa ating programa, lalo na sa mga taga Panay Island. Mga igsuon, nagpasalamat kog dako sa mga kaigsuonan natong nagsunod sa mga programa sa Mindanao Star Bus, Southern Star Bus, Gold Star Bus, Rural Transit ug Sugbo Transit. Sa tanan nga mga taga Balyacar Transit mga igsuon, Bachelor Express ug Series Transport. Sa tanan nga mga pasahero nga sumasakay gikan sa mga lugar sa Davao City, Butuan, Cagayan de Oro, ingon man sab sa Iloilo, Bacolod, Dumaguete, Cebu, Pagadian, Dipolog, sa mga taga-Tagbilaran, mga igsuon. Ako ang pagpasalamat ninyo tanan sa inyong pagpakigduyog nato. Tuguti ko magpasalamat mga igsuon sa tanan nato mga kahigalaan dinha sa mga lugar sa Camotes Island, ingon man sa mga taga-Asna Shipping. Sa mga taga-northern part sa Sugbo, nga nagpaminaw nato kanunay mga igsuon, sa Tabugon, Tuburan, Hagnaya, ingon man sab sa Maya, diha sa may daan bantayan sa Madre de Dios mga igsuon. Ato ang pagpasalamat sa ato ang mga kahigalaan nagsunod, sa ato ang mga kaigsuonan sab nga pamangkot sa aton kon permi ba nagaagong ang aton yang programa pakadto sa mga hiligay nun tang mga kauturan kag mga Ilonggo bala. So siling lang mga igsuon dara sa may Aklan, mga igsuon hindi way takon kamaan, permi lang nagapamati sila mga igsuon. So tuguti ko magpasalamat sa atong mga kahigalaan nga ini mga dapita mga igsuon nagsunod sa ato ang programa taga Rojas City, Calibos, Sibalom, San Remigio, sa Bukid, La Libertad, Katiklan, Libertad mga igsuon. Akong gipasalamatan bisan pa mga taga Kulasi, Dao ug Bukid. Okay, sa Iloilo West Branch. Salamat niyo diha tanan. Mga igsuon, ako ang hatagan og kinabuhi nga ato ang gipanghisgutan kagabi. Pipila ka mga kaigsuonan nato ng hinayang sa kagamay kuno sa ato ako nung oras kagabi nga na kalapos mga igsuon. Ako lang sa hatagan og akong gibug-ato ng katarungan ngano nga kinahanglan kong mo cut short, no? Mo move on akong oras kagabi gumikan kay dunay request mga igsuon nga conference. Mga igsuon ang delegation ni
kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte niimbitar nato para sa ilaha nga mga igsuon nga katuyuan. Nga karong umaabot nga pizza 7 sa Mayo niya sila sa ato ang lugar sa Dakbayan sa Dumaguete. Panghinaot ka walay mausab nga mga kalihukan bason og dili mga igsuon mapakgang no ang ato ang nadunggan nga doon na approved permit sa presensya ni President Rodrigo Roa Duterte o sa mga pipila ka personalidad nga nagdala sa ilaha karon nga mga kumpanya mga igsoon or kampanya mga igsoon. Sa ako rang giklaro mga igsoon, ubay-ubay naa si kanhi executive officer mga igsoon ni President BBM nga si Vic Rodriguez nga gustong mopasabot nato dinhi sa ato ang Dakbayan sa Dumaguete sa mga sensitibong butang nga iyahang nasayran sa panahong kauban siya kaniadto ni President Bongbong Marcos mga igsoon ug sa kontrobersyal nga kinabuhi niini. Siguro maingon nato mga igsoon kalakip na niini ang kadtong mga dula sa politika nga medyo asistahan sab sa mga testimonya ni Attorney Ben Chong mga igsoon. Ug ato sab nahibal-an nga doon na say mga pipila ka personalidad nga mupadangat pod sa ilaha pod nga mga observation sa mga taga cybercrime laboratory mga igsoon og doon na say mga pipila ka personalidad no sa PDEA nga mupaambit og doon ay mga pipila sab ka mga nasudnon nga mga banda mga siguro mga igsoon ako lang ingon ninyo nga nasayod naman gyud nga puno gyud sa mga entertainment ang kadaghanan sa mga sorties or sa kadaghanan stigom ni President Rodrigo Roa Duterte o gini mga panahon na kauban siguro ni mga igsoon si Davao City Mayor Basti Duterte o ingon man sab ato lang gitanaw sa unahan nga igsoon nga posible pod nga naapod si ang ihapong usang anak gawas ni Vice Presidente Sara Duterte kay ning panahon na secretary naman siya gihapon sa Secretary of Education mga igsoon or Department of Education. So siguro naapod si Congressman Paulo Duterte o guban pa nga mga kongresista nga aktibo karon sa Kamarabaha nga mupaambit pod sa ilahang pagpakigpulong nato karong umabot nga pizza 17 pizza 7 mga igsoon ining bulana. Salamat kay Tata Umisol Marimat og ingon man sab ni Angel Alforque. Okay, hello pastor, salamat. Okay, mga igsoon ako lang ipahibalo ninyo nga kagabi medyo sensitibo ang mga isyu nga gipanghisgutan o kini dunay kalambigitan mga igsoon sa pagpadalagan sa atong nasod nga Pilipinon sa mga isyu mahitungod sa atong pang-ekonomiya o gingon man sab isyu mahitungod sa hilabihan ka grabing pagkahulagsa sa ato karon nga kahimtang kung magistorya tag gross domestic product o gross national product. Atong mahinumduman nga si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte suod nga higala ni Olivia Villaflores Yanson nga usa sa mga hinungdan sa krisis sa kinabuhi no sa pamilya Yanson sa dihang medyo nabutang sa alanganin ang atuang mga kaigsuonan. Salamat ni Amalia Nor, Bi Pastor Laping from Lower Bagakay, Dumaguete City. Salamat mga igsuon. Ako rang giklaro nga ang krisis sa unang bulog sa kihaanay mahitungod sa mga anak ni Olivia nga diin mismo si Olivia mao'y perpetrator. Himugso ni kaniadto mga igsoon sa panahon nga naglingkod si President Rodrigo Roa Duterte sa laktod ng pagkaistorya gumikan kay supporter si Olivia Yanson ni President Rodrigo Roa Duterte. Og din hisab nato nahibalan nga natingala lang ta sa usa ka executive order sigon sa ato ang nadunggan nga igsuon nga gitahasan gyud sa presidente kung wa ko masip nga igsuon ang Department of Justice nga maoy mo file og kaso sa mga anak ni Olivia Villaflores Yanson og ni Dr. Ricardo Yanson Sr. So kung sorry ninyo mga igsuon nga medyo ako na ning giunhandaan gumikan kay mao mo gid kamatuoran nga maoy nagsalang sa pamilya nga naguba pero sa dili madugay ako ang binagsaon ninyo sa mga pipila ka naghangyo nato nga pwede ni kunong madungog ang katong akong gipa-play kagabi kay dili kuno kay klaro pero mga igsoon sigon sa uban no pero ang uban nag-ingon nga klaro kayo. Pero tungod og alang sa mga nag-request nato nga kung pwede himay-himayon or ato ang punto-puntuhon mga igsuon
nga daw buhi si Dr. Ricardo Yanson Sr. nga nagistorya kay kanina mga panghitabo karon ato ang nasinati sa ako nang ginayon kaninyo kagabi mga igsuon nga video clips nga gipadangat diri nato natag-an na daan ni Dr. Ricardo Yanson Sr. ang posibleng manghitabo sa iyang pamilya. Ug wala gyud masayop mga igsoon si Dr. Ricardo Yanson Sr. gumikan kay sa iyang pagkalibre, independente or neutral sa politika do na may lihis, meaning to say si OVY lihis sa iya karon nga pamaagi gumikan kay gusto niyang mudikit nga igsoon sa politika sa pagtuo nga kun dikit sa politika dili siya ma-pressure. Pero sa karon mga igsoon akong giklaro ninyo nga wala gyud nagkulang ang mga pipila ka mga kaigsuonan nato. Labi na gyud niining usa ka retreat meeting nga gibuhat ni kanhi Dr. Ricardo Yanson Sr. sa panahon nga buhi pa ni siya uban sa paglig-on sa kahupungan sa iyahang banay. Ug ang tuyo din mga igsuon is to level up the moral and to increase the values. Kay mo man iyahag yung sintro mga igsuon nga sa iyaha pampulong mga igsuon kung dili kuno united, kung dili kuno maghiusa, no, kung naa kuno'y lihis sa usa ka pamilya guba ang kaligdong o pundasyon niini. So again, klaruhon ako mga igsoon nga mga kong dispensa ninyo sa mga pipila ka buok nga medyo mabati na to nga ay lapod mo ka dismaya. Nihatag ra ko sa korason ay mo kabalaka ka every now and then kung mangutana mo na ako I'm open to tell you. Wala po'y rason nga ano po ako apa mong yung ipanghimakak mga igsoon. Honestly, balikon ako. We had a meeting last night with delegations from Davao nga gipadala gyud ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte sa ilahang pag-anhi karong umaabot nga pizza 7. Kauban sa iyahang mga delegation sila si ugwa ko masayop nga igsuon Benchong, Attorney Benchong katong ni Bulgar mga igsuon sa anomalya sa Smartmatic nga diin doon ay kalambigitan ang asawa sa ato ang presidente nga si President Bongbong Marcos nga si Lisa Araneta Marcos. Mga igsuon amo lang gisgutan ang mga punto kun nganong gikinahanglan nga muanhi sila para pagpasabot kung asan dapita ang mga area or mga lugar diin ang giingon nga charter chains wala nila balabagik pero gusto nila ipasabot nga igsoon kung unsay mga tanghaga nagpaluyon niini gumikan kay ang pinaka norm or pinaka intention nga rebisahon ang ato ang Batakang Balaod nagbase man mga igsuon sa unsa mangyoy kaligdong sa ato ang nasod no kun magistorya ta sa katuyuan sa maong balaod. Batakang Balaod, the mother of all laws. Tanang balaod nato sa Pilipinas na adin na nakaangkla sa ato ang Batakang Balaod. So muna ilang gusto ipahibalo. Pero at the same time, gusto na kong ipahibalo ninyo nga uban sab dinhi ang mga sensitibo nako nga mga pangutana. What makes President Duterte so excited to incline with the cause, no? Unsa man gyud katarungan ngano manggod nga madasigon kay si Presidente Rodrigo Roa Duterte or father or daddy or si Tatay Digong nga iyaha mang yung hatagan og gibugaton ang mga request bisan pa man og musangko ngadto sa pagkagunob sa pamilya sa mga Yanson mga igsoon samtang nakita nato mga igsoon inanay pong gibuhian sa ato ang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte ang iyang mga katarungan pero ang pinakaimportante nato mga igsoon masayod ta nga si President Rodrigo Roa Duterte maoy pinaka kaalyado niya ang matriarka sa Yanson Group of Bus Companies mga igsoon or dili lang sa Yanson Family Corporation nga si Matriarch Olivia Villaflores Yanson. So ato lang klaro mga igsoon nga wala tay labot politika. Ato lang gipasabot mga igsoon gumikan kay nano poy lain na pod nga bagong gihulma atong nahibalan mga igsoon nga human mawala si President Rodrigo Roa Duterte unsa kay posisyon karon ni OVY or ni Olivia Villaflores Yanson samtang mubalik sa pagdagan ng mga Duterte pero ini panahon na sa kunaybalan murag si Vice Presidente Sara Duterte na nga anak ni Rodrigo Duterte. Carpio mga igsuon no. Minyo naman. Si Vice President Sara Duterte Carpio mao na may modagan sa pagka-presidente. Asa ka si OVY or si Olivia Villaflores Yanson kauban sa iyahang mga ginsakpan. Ato nahibalan they are politically inclined ug gani sa pagkaron mga igsuon akong gusto ipaambit ninyo nga usa na sa among naisgutan pero pinaka-importante mga igsuon para nako it's not all about politics but this is all about the sensitive representations on the questions of why ngano man gyud nga gikinahanglan nga ang mo file sa prosecution sa private corporation sama sa Yanson Family Corporation
mauman ang atong Department of Justice. Di pa ko kinahanglan nga masayod or ako sang tukion mga igsoon ug unsa nga executive order or presidential order ug unsa mga igsoon nga ga-empower sa atong Department of Justice panahon ni Secretary Minardo Guevara nga mo initiate sa tanan nga mga lakang sa pag-persecute or sa paglutos sa mga anak ni OVY nga sila si Roy, si Lina, Emily ug si Ricky. Okay, salamat yun tanan. Ako ang pagpasalamat sa mga pipila to ka mga kaigsuunan nga nagsulod tong programa. Okay, doon na mga pipila kahangyo nga sige lang, ato lang tagdon sa mga igsuon sa rason nga dili man pod pwedeng ato ang i-deny ang mga pipila to kahigalaan nga ganahang masayod. No gumikan ka para nato kalipay man pod nato mo serbisyo sa kahanginan. Okay, sa mga kaigsuunan natong nangutana, Pastor, unsa man karon ang ilahang mga brand? Okay, mga brand sa series liner. Kabalo pa ba ang Y4 ni ini? Okay. Mga igsoon na pasabot ninyo ingon ani. Unahon sa nina ko ha. Ang mga brand ga kong nadungog ug doon naman gani pinakabago kaning Island City Express. Munay pinakabago nga brand. Pero naa na ni daan sa ilahang disenyo. Gumikan kay sa dihang gidala pagidumala pa sa mga managsuon nga Roy, Emily, Selena, Ricky ang operations mga igsoon so wala pa mupuli si LRY or si Leo Reyanson nalatid na ning daan. Gikan pa kaniadto sa panahon ni Dr. Ricardo Yanson Sr. kauban sila si Sir Tony Serna, then si Roy ug sa ihang ubang mga anak kami nagligon sa ilahang administration or sa ilahang pagpadlagan sa management sa ilang kompanya sa Yanson Family Corporation na ananidaan. Ang pinaka-umbrella mauning series liner ilalom sa Baliacar Transit Incorporated. Mani matawag natong una mga igsuon nga napundar. Dayong sunod nga napalit mga igsuon mao ang Bachelor Express ni sulod ang Rural Transit. Dayon nagsunod-sunod na dayon mga igsuon ang Mindanao Star, Sugbo Transit og ingon man ang Southern Star o Gold Star mga igsuon. So ako rin ipasabot ninyo nga ulahi pag yun sa series liner ang series transport sa ako nahibalan mga igsoon. Pero ang pinaka-importante nga mapasabot ako ninyo nga naa na ni sa grand plan, sa grand design. Dili ning Baliacar Transit pipitsugin, dili ni ordinaryo nga kompanya. Doon na gyud ni siya matawag nato mga igsuon nga planner nga nakatutok gyud og unsaon nila pagukod ang innovations o ang inventiveness sa gitawag natong transport system dili lang sa Pilipinas kundi grand design ni siya mga igsuon nga maoy according to the equilibrium or gitawag natong co-equal mga igsuon sa perspective sa transport management system sa tibuok nasod sa tibuok kalibutan. Manumay ko nga dili maulahi ang Baliacar Transit Incorporated labi na nga niadtong mga panahon ang gadala sa bodybuilding walay lain kundi si Ricky Yanson Jr. mga igsoon na nailhan sa pagka RGR nga mao po'y nagpadalagan mga igsuon sa assembly mismo mga igsuon og ako rin pasalamatan pipila ka mga source nato nga naghatag sa mga informations nga ingon ani mga igsuon akong balikon sa pagsulti nga gikan sa umbrella Baliacar Transit Incorporated dunay daghan mga igsuon. So og mangutan na mo katong napalit sa Mindanao nga Lilian Express, Mary May, katong Bachelor of Fortune mga igsuon ug uban pa no Mindanao Star gikan ni sa mga paningkamot gyud mismo nila ni Dr. Ricardo Yanson Sr. og ingon man sa iyahang mga private partners mga igsuon sa ilahang mga gitawag nato mga bigwigs no sila si Sir Tony Serna og syempre sa iyahang kamagulang anak mao ni abag niya sa pagpundar ini Loco Pilipinas si Roy Yanson ug sa iyahang mga anak babae og ang gadala sa bodybuilding mga igsuon sa transport system lalain kon si dili si RGR. Salamat nyo di tanan nga nangutana nato ako alang yung gitagbo ang tanan nato nga mga kahigalaan nga nihangyo. Okay, dirita sa mga niingon, unsa man gyud ang kinauyukan? Well, kapila na ko nakadungog anang term na unsa mo lintunganay. Well, sa laing term kanang kinauyukan lintunganay mga igsoon. So kung giklaro nga ang tubagra niini mautong seryoso lang gyud si Dr. Ricardo Yanson Sr. sa iyahang commitment dili sa iyahang pamilya because this is already a hobby. Dili niingon nga iha lang yung gusto lang yung siya mga butanga. Dili kay ingon na pressure siya, napugo siya, na-encourage, na motivated lang mga igsoon. Sa amo lang gistoryahan sa mga values forming credentials ni Dr. Ricardo Yanson Sr. He's a person who sleeps exactly 8 at night and wake up to 30 in the morning to be in the terminal. Mga igsoon. So naan na dayon siya sa terminal pagka alas 2:30. Mga igsoon only to see to it no nga
unsay mga mulo, mga problema gikinahanglan mga igsuon from the day in to the day out. So ako rin giklaro mga igsuon nga iyahag yung gimonitor. Manang akong gihataga gibugaton mga pipila ka mga pangutana sa mga igsuon. Now, sa mga punto nga gusto ninyong madungog usab, akong ipadungog ninyo og usab. Ang katong gisgutan nato nganuman nga nakahibalo man daan si Dr. Ricardo Yanson siya, uy, wala biya ko ingon mga igsoon ha, gay muhimog tingog, naagyod ni siya iyahagyod nga covering. No, meaning to say, naagyoy nag-cover sa panahon nga si Dr. Ricardo Yanson Sr. ga istorya sa iyang pamilya o sa iyang mga tao because iyahang tempo or iyahang style gyud nga at least maabot gyud ang iyang mga punto. Dili maingon nga mawala as passing tong mga trabahante, any individual who wanted to listen to the wisdom of Dr. Ricardo Yanson. Ang tanan mga igsoon nakadungog. Wala gyoy trampas. So atong ipadungog ninyo unya usa nato hisgutan ang ilahang mga istorya mga igsoon kon sa unsang paagiyahan nahimo man nga sensitibo kay nahibal-an man daan ni Dr. Ricardo Yanson ang mga panghitabo sa iya karon nga pamilya. So tungod lang sa itong mga kaigsuonan nga nagpamati mga igsuon, ako lang gustong ipadungog ninyo. Ha? Ingon ani lang ta mga igsuon. Salamat kay ninyo. So ato lang gamiton ni mga igsuon kay medyo alanganin ko adtong kagabi ko no dili ko no mayog audio kani ba sumayo nig audio. So paminawan niyo mga igsoon mauni ang mensahe ni Dr. Ricardo Yanson Sr. sa ako nagiingon nga makapanlimbaw balahibo mga igsoon. So bani, paminaw na to. Okay. There is one main reason that I have this kind of little congregation that we have now only for the family because I know for the fact that sometimes, there are siblings, not right, but cannot be one of them with that. May may sibling already cannot be avoided. But what is important is that naman siya may pagkadulangon tanay yan sibling rivalry. Because ang importante is magsabi ka niya sa you have to envy somebody nga maayon sa niya o yan ang pigado. But anyway, yung agaro sa millionaire ka man. When do you have to bother? When do you have to bother when may wala ka man? But what is important is harmony between all of you. Between the second, the third, and all the generations that will come in later on. Kaya ang ato na kwento niya is while there is unity, there is strength. While there is unity, there is always strength. Now, I know for a fact that there has been a lot of so many people that are married people before. Now, because of sibling rivalry, because of the cases filed left and right by each and every one of them to anybody, to all of them. Ang kwarta nila yun, o kwarta nila sa bahasa Bogado. Pag sila yun, demobilize. I hope it will not happen to you. Kaya naya, taako, naging naya sila na po yan. And that is a fact. Kasi na hindi na yung matabo sa inyo. That's why what I am telling you now, you try to inculcate this in your minds and in your heart. Nga, kung may diferensya ang isa sa inyo, magpasensyahan ay. Doon mag-alikot-got yung raya sila nga doon put it inside your heart. I only hope that ang mga tigulang, when you are already of age, you will be like children. Ang mga children niya, kung inambang ng may bala niya, they do not act for anything against anybody. Kung may sinumakanan na niya, kung ito kaya sanay na lang. So, pero why sila nagano?
isa. And that is the only gift that you can give to me. Remember that. And that is what I am asking from each and every one of you. And I would like you to promise each and every one here, and probably we will have a chance to have a my spiritual retreat kita. I hope that we will inculcate that in our minds, in our hearts, kung ano ang maliberensya sa isa-isa natin. Pasensya ko, kung pasensya na kita. Ay, sometimes, hindi mga jutay ang maliberensya, kaya kanako because kutso kita na yan. Kanako nasa kutso sa iban. Kan, ang importante, kakinanlan, isa sa ato niya, mag-intindihan ay there has to be proper communication directly from Israel. Okay mga igsoon, so nadungog ninyo ang mga pagpakigpulong. Usbon ako, salamat kayo sa naghatag ini nga video clips din ako. Pero ang pinaka-importante para nako mga igsoon kadtong mga punto nganong nahibaludaan si Dr. Ricardo Yanson sa mga panghitabo. Iyahang na-anticipate sa ako naginingon si Dr. Ricardo Yanson seems to be a person with prediction. Na siya iyahang panlantaw da sa unahan. Murag makatagna siyang daan sa mga panghitabo. Wala naman siya, patay naman siya ng mga panahon na nga ang iyahang gilikayan na hitabo, mga igsoon. Ako lang ganahan nga mahibaw-an sa ato mga kaigsuunan nga ang una niyang punto kung inyong paminawan nyo mayo mga igsoon, ha? Paminawan nyo mayo mga igsoon. Atong binagsaon ang iyahang punto kay para nga makakuha gyud ta sa iyahang mensahe. Kay kadaghanan nato diha manggutan na bikil sa wala gyud ta nakadumdum ug sa mga klarong mensahe. Ang iyahang unang gisulti mga igsoon, paminawon na tugmayo. Mo ni ang unang punto, ha? Mo ni. Well, my main reason that I have this kind of little congregation that we have now only for the family because I know for the fact that sometimes, there are sibling rivalry cannot be avoided. But what is important is because ang importante is nga magsarili ka sa you have to envy somebody nga maayo na siya, kuya na pigado. But anyway, yun sa millionaire ka man. Why do you have to bother? Why do you have to bother when may kwarta ka man? Okay. Ang iyang gisulti mga igsoon, nagpatawag siya mismo og congregational meeting or gitawag niya mga igsoon prayer retreat, mga igsoon, or spiritual retreat. Iyahang gipatawag sa rason nga iyahang nabantayan nga ang iyahang mga anak prone or posibleng mahitabo. So iyahang giklaro din nga naamang gyud tay maisip nga special gyud nga abilidad sa usa ka tawo, gasa na niya, pero ning siya pag-istorya dili unta ta magpadalaan na. Kay para niya mga igsoon, pinaka-importante, wala man mo ingon pagsulti nga kay siya maayo, kay ikaw minus, kay siya puno sa iyahang kahibalo, niya ikaw pigado. Wala siya maingon pag-istorya. Unsa pa man kuno imong kabalakan nga milyonaryo naman ka, may kwarta naman ka. Ngano pa mang imuhang libugon imuhang kaugalingon sa mga punto nga naapagyod ng mga butang. Ningon siya pinaka-importante nga kung dunay giya nga ilaha karong matugkad, maunang giingon mga igsuon nga dili unta musangko dito sa diferensya sa mga managsuon. Ningon siya, well, normal man siguro nga doon nagbingkil. Pero dili pod pwede nga kini siya magpabilin og mooy hinungdan sa pagkagunob o pagkaguba mga igsuon. So, akong balikon mga igsuon tungod lang sa itong mga kaigsuunan nga ninyo pa istorya nga palihog tag balik pastor. Okay, sa ito pabalik mga igsuon. Paminaw nyo mayo. Well, my main reason that I have this kind of
little corrugation that we have now only for the family, because I know for the fact that sometimes, there are sibling rivalry cannot be avoided. Okay, it is a gathering. Usa ni siya ka panaglangkob nila nga mga pamilya haron makita nilandaan og ilahang masusi nga kung normal man gani nga dunay bingkil sa pamilya, mga igsuon, lain pulong is beckering, no? Og naman gani bingkil sa pamilya, dili unta musangko sa mga kahigayunan nga dili makasabot ang matag usa. Manang ningon siya mga igsuon, iyahag yung gituyo o papkatawag ang maong orientation mga igsuon para sila tanan maandam ng daan. But what is important is, because ang importante is, nga magsangili ka, bilya sa you have to envy somebody nga, maayo na siya, o yan ang bigado. So iyahang gihatag ang differentiation. Gipakita niya ang kalainan, which is normal. Which is, dili gyud na nato pwedeng ingnon mga ison mabraso. Naamong gyud mga tao nga mas maayo kay nato, napoy mga tao nga dili man mas maayo nato, pero napoy iyahang parte nga diin dito siya maayo. So iyahang giklaro nga dili pwedeng mahimo ni nga kanira maoy agianan sa normal man siguro dunay bikil, pero pinaka-importante lagi nga naalagligi pagdawat. Dawato nato ang realidad. Dawato nato nga dili gyud ta man nagsama pag-abot na gani og kapasidad, kapabilidad, responsibilidad mga igsan nag-agad na sa imuhang unsa imo ikasarang. Manang niingon siya pag-istorya, this is a matter of advice to a family. Mo nang nagpatawag siya mga igsuon nga dunay purpose or katuyuan ni anang mga butangan. But anyway, you are also, millionaire ka man? Why do you have to bother? Why do you have to bother when may warta ka man? Okay, say, nadungog niyo mga igsuon. Wala sila nagkulang nga ginikanan, wala siya nagkulang sa iyahang pagkaamahan, wala siya nagkulang isi founder. Gumikan kayang tanan nga ni kuyog niya, ni tabang niya, meaning ni abag niya sa pagpundar sa maong korporasyon sa ilahang kaugalingong pamilya mga igsuon, compensated man. Wala man nagtanaw, kinsay bright, kinsay minus, mga igsuon. Ang pinaka-importante, they were equally given, equal opportunity mga igsuon in a sense nga, kung mauna imong level, mauna imong level, but the compensation is basically the same because ang ilahang gidawat is shareholding, ang ilahang mga balansi mga igsuon, o kinsay ilaha karon nga giisip nga mas may nila, wala man mas dagkog kwarta, mas dato dito nila. Ang iya harabot pasabot, nga kinahanglan nga, naa naman kay imuha. Nga nung kinahanglan pa nimong bugtawon or gukdon pa nimo ang mga butang nga dili nimo makaya. So, salamat kay ni Michael Hacosalem og ingon man mga igsoon sa mga pipilarong tan-aw. Salamat sa imuhang padayon ng pagpakiguban nato Michael. So, mao na iyahang unang punto sa iyahang pagpakiguban nato mga igsoon. Ako rin himay-himay dahil ang ikaduhan yang punto mao ning giingon where there is unity there is strength. Paminawon nato. Well, my main reason that I have this kind of little corrugation that we have now, what is important is harmony between all of you, between the second, the third, and all the generations that will come in later on. While there is unity, there is strength. Okay, niyo siya maigsuon nga ang pinaka-simple rang focus nila mao man gyud tong ilahang matransmit generation to generation. First, second, and third generation ang gisulti ni Dr. Yanson. So iyahang gidasig iyahang pamilya to be on the focus. Kunahanglan naagid sila in the focus. Sinin mga igsuon kinahanglan gyud at par. Naagid sila mga igsuon dinhan dapita. Nga kung mahimo ang mga modeling of values that are concentrated to their development, family focus mga igsoon, nagyod nakasintro sa ilahang pamilya. So manang ningon siya pag-istorya kung magniusap ta moabot gyud ni sa una, ikaduha, ikatulo nga generation. Basta pinaka-importante nga where there's unity, there is strength. Mo na iyahang punto mga igsoon. Remember sa iyahang karon nga mga advices, sa iyahang mga
FYI sa iyang mga notification. So warning mga igsoon. Ningon sa pagistorya nga doon na po'y mga butang nga aton dawaton ng kamatuoran nga ang gagmayng bikil mahimong dako og ang pagdako sa bikil mo'y hinungdan sa pagkahanaw sa inyuhang napundar, inyuhang giantusan, inyuhang gihaguan, but at the end of the day gumikan lang sa garbo mga igsoon sa matag usa nga maura po'y muhatag og kahigayunan nga malabay rapod nila ang ilaha nga mga gipundar. Labi na gyud niya og sa iyang asawag sa iyang mga anak mo nang naagod siya warning og kining mong warning may igsuon bugat kay nga gibuhian ni Dr. Ricardo Yanson Sr. paminawon nato. Now, I know for a fact that there has been a lot of so many people that are moneyed people before. Now, because of sibling rivalry, and because of the cases filed left and right by each and every one of them to anybody, to all of them. Ako ang tayo na yun, sa bahasa Bogado. I hope it will not happen to you. Okay. So nadungog ninyo mga igsuon, dili ni siya ingon nga imposible. Kay kining mao nga mga gipang advice ng daan ni Dr. Ricardo Yanson Sr. ni RBY, iyahan na daan ning gitransmit sa iyahang mga anak. Iyahan na daan ning gitudlo sa iyahang mga anak. Iyahan na daan ning gisulti sa iyahang pamilya. Ang pinaka-importante para niya nga dili tani madula, dili unta mawala ang ilahang nga mga gipangpundar kay ang kadaghanan nga iyahang naobserbahan mao nang daghan ang naintunsis, daghan ang napobre, gumikan lang kay mas gipalabi nila ang panagbingkil. Mas gipalabi nila ang ilahang padayon nga kanang sungag sa usag-usa. So ilahang nakita mga igsoon nga kung mao ni magpabilin, mao ni dako kaayong problema nga kinahanglan nilang i-overcome. So ato rang gipahibalo to mga igsunan nga kung nagisgotaan ni mga igsoon gumikan kay kining iyahang gilikayan maoy nahitabo sa iyahang pamilya. Wala pa man gyud hinuon na wala, pero ang gikabalakan ni Dr. Ricardo Yanson Sr. nga kanang kiyaanay wala tuo side by side sa bisan unsang atake magkinihaay mga igsuon og mo nay hinungdan nga ang mga abogado ray gipadato og resulta din na mga igsuon sila na hinuoy mga pobre gumikan kay kadaghanan sa ilahang mga gipanghaguan mawala lamang gumikan sa ilaha lang pagpadalas kay init, ilaha lang labyog sa ilahang kaugalingon nga kung mahimo isig palabuanay manang ningon sa pagistorya mga igsuon bili ko nako nga dili unta mahitabo. Manghinaot ko nga dili unta na mahitabo ninyo. Di ba mga igsuon, ningon sa pagistorya, maunay ako na sayran, daghan kog nahibalan, ug manghinaot ko nga dili unta na mahitabo ninyo. Paminawon na to balik. Because of the cases filed left and right by each and every one of them to anybody, to all of them. Ako ang tayo na yun, sa bahasa Bogado. Kung sila yan, guys. I hope it will not happen to you. I hope it will not happen to you. Kadaghanan nila kaso left and right. Ang abogado ray ilahang gipadato. At the end of the day mga igsoon sila nga pobre, impoverished mga igsoon. Og manghinaot ko nga dili na mahitabo ninyo. Kapila to niya gibalik-balik mga butang nga iyahang gikahadlukan na hitabo gumikan kay mismo sa iyahang kilid si Olivia Villaflores Yanson nga iyang pinalanggang kapikas mao may sungag sa iyahang mga pangandoy. Mao'y pabugat og mao pagani agianan mga igsoon. Well, may nga tapang istorya, siguro contributory man po siya sa pagligon, pagdako mga igsoon o paglipang sa kumpanya, pero posible nga gikan ra pod niya ang pagkahugno niini. Makita na to mga igsoon ang gidaghanon sa kaso nga gi-file. Og ato lang mahinumduman diri sa Dakbayan sa Dumaguete gi-filean og trespassing. Gi-filean mga igsoon sa Bacolod og carnapping. Ang natingadan lang nako nganong ang mga taga Bacolod nga abogado wala makasabot samtang ang mga Bacolod nga abogado giisip man nga mga mas dako og bintaha kaysa ato ang mga abogado diri sa Dumaguete pero mas ligdong man hinon ang atong mga abogado ang atong piskalya dinhi sa Dumaguete kay sa usalang kapangutana nag-ingon asa man ni nahitabo dinas Bagakay unsa may nahitabuan ani ang shop sa series liner asa man na siya nakapangalan na siya sa Baliacar Transit Incorporated
Unsa man na siya, mo na korporasyon sa family corporation sa Ricardo Yanson Sr. o sa Olivia Villaflores Yanson. Ang pangutana nga nung na-trespassing man, nga kung mga anak sila, mga tag-iya man sila. Nganong kinahanglan mang mangawat ang tag-iya para ramuguba sa iyahang kaugalingon? One single damage happened to that investment will be the total collapse that includes all the shareholders. Munang nagpasalamat ko sa ato karon nga Hall of Justice diri sa Dakbayan sa Dumaguete sa ilahang katarungan nga kuno galing ang tag-iyaan ni Balyakar. Bisag ang Balyakar Transit nakapangalan ni Ricardo og ni Olivia Villaflores Yanson. Pagkangalan nga naa dinha ang mga sakyanan sa series liner gipang-ayo human sa ilaha karon nga mga biyahe dinha sila gipondo for tuning up or whatever mga igsoon. Ilang punto dinha wala ba day nato tugkara ang punto nga sa panahon nga dunay usang mawala apil man sila tanan o dunay mahitabo nga pagkaguba sila man tanan mo'y maamo. Where in a world could it happen? Asa man sa kalibutan nimo pwedeng maingon nga mahitabo nga ang tawo nga maoy tag-iya moingon pag istorya Asia wala ray problema gumikan kay nagunob ang kompanya, usar man siya. Mga igsoon, the corporate stand is one. It's not divided. Ang buti pasabuti na mga igsoon, wala na nagkinahanglan pag dugang panglalis nga nung kawaton man niya iyahang kaugalingong negosyo iyaha mismong kawatan. Iyang kaugalingon nga pagkaanak sa Yanson Family Corporation ni Ricardo og ni Olivia, mauray hinungdan sa ilahabang pagtuo, dili siya apektuhan. Pero ang rason, what is the argument? What is the proper argument to be done? Unsa may pinakamaayong argumento nga pwedeng himuon? Maingon na pag-istorya nga, okay rag kawaton niya, total, masakpan ramang gihapon. Nya kay nga naman igsoon, dili siya accountable, dili siya pwedeng paninglan, layo or postino. Ang problema, because we have the legal system. Anyone who is affront, kung kinsa man gani hinungdan sa paghimo ana, na ay balaod nga mugkukod ana, na ay huwis nga mutuki ana, na ay korte nga maminaw ana. So, dili makapasar, kay dili gyud takos nga papasaron, pero nga nung nakalapos sa Bacolod, pero wa man unta nakalapos diri sa Dumaguete. Mga butang ni nga gikabalakan mismo ni Dr. Ricardo B. Yanson. Buero mangunang B niya mga igsoon. Iyahang gitanaw ng daan, nga basig mo sangko niya mo ana, ako ben pagpahinumdum ninyo, ay ba niyong buhata, ha? Panghinaot ako nga dili na mahitabo ninyo, kay ang madato raan na mga abogado ra. So karon sa kihaan ay perting daghana kay sa mga kiha mga igsoon niya mahibalo na lang mo all of a sudden basta-basta na lang nga igo na lang mo tubag ang mga anak gumikan kay ang nagfacilitate sa kaso walay lain kundi ang ilaha pag yung inahan nga si Obi-Wan nga kapikas ni Ricardo B. Yanson Sr. Ganong nalimot sila ni anang maong spiritual retreat. Dili man kay makausara kung makapila, makadaghan man na ilaha man ng gipundar sa rason nga sila magiyahan. And in a sense or in a way, nga sila dunay salabutan or understanding. Mga igsoon, it's not phenomenal. It is really objectively done. Dili kingon nga takulahaw lang, aksidente lang, o diha nahitabo mga igsoon. No, gidisinyo gina sila. Sa matter of fact, doon na gyud sila ilahang succession plan. Nagyo ilang succession plan, human sila gahimo og mga lagda. Kaning gitawag nato mga igsuon og family constitution, it is associated with corresponding policies. Na ay mga palisiya nga mauni ang mga limitations, mga asawa ni perma sa panahon nga niingon na idara naman ta. Pwede bag-ato ning ihatag na sa atong mga anak kay dili man pud na madulang. Imo di man pud na nimo kaya panggastuon sa kadako sa imuha karon nga gigunitan nga
property mga igsuon. So kwartas bangko ug iyahang mga kayutaan, iyahang mga real estate properties dili na kaya, pero ngano pa man gyud nga human mahisgutan, human na nila mapanday tanan, human na ma-turnover, human na gipermahan ang extrajudicial settlement nila mga igsuon na usab man ang una-una ni OVY sa unsang rason. Ang kadaghanan sa rason mingon pag-istorya gumikan kay dunay nagkarga, dunay nagpuhal mga igsuon, pero laktod pagka-istorya, OVY is already short of any counsel that is mga igsuon rightly being or rightly dividing. Nakulangan og may panambagon mga igsuon. So dunay mga pipila ka personalidad nga pangutana karon unsa man gyud normal sa maong gitawag nato og bikil. Ang bikil mahitabo man gyud. So nahitabo gyud mga igsuon nga that might be very common, pero nahitabo gyud nga niabot ang bikil sa panahon nga wala na si Dr. Ricardo Yanson Sr. Bisan pa sa iyahang mga advices, bisan pa sa iyang mga pahimangno, bisan pa sa ilahang mga prayer retreat, sa ilang mga retreat, mga igsuon, mga spiritual retreat. Bisan pa sa ilahang gipangayo ni Dr. Ricardo Yanson Sr. that there must always have a constant communication. Pero ngano mang nagkulang din ang dapita. Ngano man mga igsuon. So manay nga pag-istorya nga siguro na may pwedeng pasanginlan pero dili tanan pwedeng himuong kapasikaran. Ang point nato dunay mahinumduman. No naaning mga excerpts, nianing mga bahin sa mga gipangbuhian nga mga pulong ni Dr. Ricardo Yanson Sr. nga pwedeng makapahigmata sa mga membros pamilya. Sa kuning gining mga igsuon, witness mismo sa maong EGS, mga igsoon, or sa extrajudicial settlement, ang makapikas mismo sa mga anak nila ni Dr. Ricardo Yanson o ni Dr. Olivia Villaflores. So, sa klaro pag-istorya, naana sila ilahang kaugalingong understanding. Naana sila binding na daan. Pero mga igsoon, nga naman nga, ini na hinoong kahimtanga, ini na hinoong kahigayunan, ini na gulang na hinoon si OBY, ayha na hinoon siya ng hingusog. Asa naman ang pulong nga giingon pag-istorya, when there is unity, there is strength. Unsaon man pag-resolbar. Unsaon man pagpakgang. Doon na ba yung mga buffer point or mga sungag mga igsoon, makapakgang mga igsoon in a sense nga dili matuluyan? Ato paminawan ang mensahe mismo ni Dr. Ricardo Yanson ining mga butanga. Dr. Cardo Yanson mga igsoon. Ningon siya, pasensyahanay. Because of the cases filed left and right by each and every one of them to anybody, to all of them. Ako ang tayo na yun, more than tayo sa bahas sa abogado. Kung sila yan, guys, I hope it will not happen to you. Okay. I hope. Try to inculcate this in your minds and in your heart. Kung may diferensya ang isa sa inyo, magpasensyahanay. Doon ang pag-aligot. Okay. Do not be having aligot-got. Pag may isa, kag-isa sa inyo, may problema, magpasensyahanay. Do not mag-aligot-got. So you don't need to gobble. Dili ka kinahanglang magbagulbol, magbagutbot. Dili ka angayan nga maghambin og kayugot. Aligot-got is inner. Ha? Mga igsuon. It's an inner feeling. Bad feeling. Dili gyud angayan. No ang gani bikil sa usag-usa, don't harbor hatred. Og mahimo mga igsuon ning pag-istorya, pasensya. It's the common terminal values mga igsuon. Pasensyahanay bala kung pwede lang. Hindi ka na mag isip da negative sang imo nga kapwa in your fellow or with your fellow. No, mga igsoon, ayaw na diha pagsigi pag aligot-got, nagpagsigi diha og kayugot, mga igsoon, kasuko. So, muna giingon niya mga igsoon. Again, atong klaruhon kay medyo para nako nindot kay nga advice ni Dr. Ricardo Yanson Sr. Panghinaot nga kung nakadungog karon ang mga tao nga nagtrabaho karon sa Yanson
group of bus companies, masiris, mabalyakar din ha, mga igsuon, rural transit, kanig unsa nga iyaha sa Yanson Group of Bus Companies or sa Yanson Family Corporation, paminawa po ning mauntambag ni Dr. Ricardo Yanson. Dili man niingon nga na ay mawala diha ninyo. Mas makaligon man ni makatabang man ninyo kung inyo haning hatagag gibugaton. Kani mga igsuon, this is a fatherly advice to everyone. Na does that include the employees sa ilahang mga empleyado, sa ilahang mga anak lagi address dili mga igsoon kaya sa kinatibuk-an ni gi-address ni Dr. Ricardo Yanson mga igsoon. You try to inculcate this in your minds and in your heart. Kung may diferensya ang isa sa inyo, pagpasensya hanay. Do not mag-alikot-got. Inculcate in your heart and in your mind. Itisok na sa kahinahilad man sa imuhang kasing-kasing o sa kinauyukang parte sa imong utok, mga igsoon. Usbo na ko, mga igsoon, na inculcate. Ha? Inculcated in your heart and in your mind. So, giklaro na to. Diri sa imuhang kinauyukan sa imong kasing-kasing o diri sa imuhang paminsada, mga igsoon. Ibutang na. Kaya para nga makuha nimo og unsa ka ligdong ang mga panambagon ni Dr. Ricardo Yanson Sr. Salamat ni Nonoy Anadon. May gabi, Pastor. Naminaw yun mi sa imong program diri sa San Miguel, Bacong. Salamat. Padayono na to mga igsoon ha. Kay ningon siya pag-istorya, gulang na ta. Ayaw na mo katingala. Kay doon na po yung mga batanon. Pero tanawan ninyo ang mga bata. Pag doon na gani bikil sa mga bata, unsa may gibuhat sa mga bata? Nagpadayon ba silag aligot-got? Nagpadayon ba silag harbor o hatred? Benito say, nagguol ba silag na silog, na suko? Wala na. Nangyong siya pag-istorya. But from his mouth, mga igsoon, paminawan niyo from the mouth of Dr. Ricardo Yanson, the patriarch of Ceres Liner, mga igsoon. You try to inculcate this in your... Mga children niya, kung ginambang ng may bansa niya, they do not hardcore anything against anybody. Kung may sinupagkanay na niya, tumidugay ang sanay na nagla. Ha? So, kaya man, buhay sila nagkatupot sa kahit sa bisa. Asa ato niya, ha? May dunay lang diferensya sometimes. We cannot forget anymore. But that's why what is important is to forgive and forget whatever nga may maliprensa, isa-isa. And that is the only gift that you can give to me. Remember that. Mga igsoon, the only gift you can give to me, remember that. May mga kabataan da, nagampang, anong matabo? Wala lang na sa ila. Pero nga naman kuno, nga kita kung doon na maganda diferensya, ato ang magyudong kayugdan. Di mo kita kalimot. Nga no, di man na to buhaton eh. Nga ang gikinahanglan dinhi mao mangyod kita mismo, mga igsoon. Nga og mahimo lang ato ang pasayloon og ato ang kalimtan. Maor na inyo ang ikahatag diri nako. Pwede ba? Munigasan nyo diri nako. Nindot no? Remember that. The word is remember that. Nga naman mga igsuon nga importante kay ni Dr. Yanson ang term nga remember that. Murag nakabalo na daan, nakakita na daan si Dr. Ricardo Yanson Sr. sa posibleng dangatan sa iyang pamilya. Nahitabo gyud. Nahitabo gyud ang iyang gikadlukan, gumikan kay mismo ang iyahang asawa nga nagtuo siya nga maoy nakasabot niya tanan, nga maoy mugiya, nga dili na niya ikumparar iyahang pangidaron ngadto sa mga kabataan, nga ang mga kabataan kung doon na manggani naghampang na sila, kung may matabo man da, ilar man ng baliwalaon, ilar man ng kalimtan. Pero nga naman kita, pag doon na tayo gamayng diferensya, nga nung kinahanglan manggudang masilo, masuko, o maglagot. Why cannot we forgive? Why can't we forget? Ganong dili man gyud kuno nato na kayang pasailuon o kaya na tong kalimtan. Ana panahon na wala pa ibikil mga igsoon, iya pang gi-advise ni during that spiritual meeting, during the retreat mga igsoon, because the family believes in the power of
the spirit, no? Spirituality, mga igsoon. Yung ko nga, nakadindot ni Dr. Ricardo Yanson Sr. because he prefers God first, no? And second, the family. Ang kadaghanan na itong advice, put the family first. Usahay, second na lang Diyos. Pero so Dr. Ricardo Yanson Sr., mga igsoon, is straightforward to tell you. Iyahag yung giklaro. Magpasensyahan ay. Forgive and forget. That is the only thing that you can give to me, a gift to me. Please remember that. Gikatawaan lang kung mga igsoon si effects, no? Okay. Lastly, mga igsoon, ato ang ipapaminaw ninyo. Og unsa may iyahang nahimo karon nga kalampusan during that retreat meeting, during that spiritual retreat. Ang reaksyon sa iyahang mga anak, labi na gyud si Roy, si Selena, si Emily og si Ricky, di atyon to that. As much as they love their father, naminaw sila silang amahan, sigon sa ilang paghigugma sa ilang amahan. Nga mooy naghatag og giyan nila, they will never become a millionaire. Kabalo ba magpilay common nila mga igsuon nga shares matag tuig nga mga unom kabuok man ng mga anak, mga igsuon sa Yanson Group of Bus Companies, meaning sa Yanson Family Corporation. Mga igsuon, sako lang nahibalan, katurang year 2020, panahon pa tos pandemic mga igsuon, pero ang ilahang gibalansi is 4.8 billion sa usa ka tuig. Kaya pila na katuig ang Yanson Group of Bus Companies. Magsugod na lang kung mga igsoon. Bisag adto rata sa year 2000. Dili na lang. Kana na lang. Mismo, bahino na lang nato ng 4.8 billion sa unom ka mga anak. Dili na daan sayop nang niingon si Dr. Ricardo Yanson Sr. Unsa pa may inyuhang angalan? Unsa pa may inyuhang kaligut-gutan? Unsa pa may inyong kayugtan? Inyong kasukan? Mga milyonaryo man po. Mo gitanaw kinsay dakog contribution, gamay contribution. Wala man. Everybody were settled according to their share sa balance nila mga igsoon. Sa klarong pagkaistorya mga igsoon, this is a corporation run according to their system. Nga dunay debit, dunay credit mga igsoon, dunay obligations. So kung doon naman gani na siya, ang rason na to, dili na gyud unta rason nga ang mga anak masuko kiigihanay kay ang punto din ha, ang pinaka-importante nga sila mga igsoon, naa na sila respective shares without looking forward on every accountability or what they can contribute. But this is all about the fair and equal, mga igsuan, nga bahin, no? Kanang gitawag nato fair and equitable. Kanang pariho jud mga igsoon. So, muna ni ko pag-istorya, pag kanindot paminahon, kung ikaw mo inahimugso sa ginikanan sama ani, pero ngano man mga igsuon nga while gipanganak sila, gatuutag balipayo na naman po na burden, kay gukdon man po dili sila mismo sa ilang inahan. Ako lang nang gipasabot ninyo in a sense mga igsuon nga kamo makasabot mo unsay values ni Dr. Ricardo Yanson Sr. Walay rason nga mayon ta dili siya mo succeed, walay rason nga dili siya ma-fully fulfilled or accomplished. Pero naay katarungan mga igsoon nga mayon ta ingon ana gyud na basta mawala na gyud ang founder. Malimot na lang, kanya-kanya na lang. Pero ang pinakasakit mga igsoon is the evil motivations. Kanang gitawag na mo sa legal og insidious machination. Kaya kana mo'y pinaka-dangerous sa tanan because in the absence of someone that they can be accounted to or accountable to, mga igsoon, sila naman nagpabilin, ilahan na karong pagdumala. So, sa ilahang gusto mo na matuman, at the end of the day, mga igsoon, managiingon pag-istorya, basta kay lapur na sa gyud. Basta kay mo ingon gyud ko yung mga igsoon nga magkadumis gyud. Meaning to say, magguba gyud, no? So, mga igsoon, ato paminawon mo, this is not a guarantee. Nga kung naa ang amahan, naa ang founder, someone who initiate a development and the encompassing success, mga igsoon. Dili gina siya garantiya. Kani-gani, spiritual retreat, paminawan na ito mga igsoon. Spiritual retreat ang gisulti din. Pero nganong nipaltos pa man paminawan niyo mga igsoon, ha? My spiritual retreat, tita, I hope that we will inculcate that in our minds, in our hearts, kung ano ang malipirin sa isa-isa naton.
pasensya ko tagit kag magpasensya na kita. Kay sometimes ini mga jutay nga mga diferensya kadako because kutso kita na yan. Kadako na sa kutso sa iban. Ha? Kag ang importante katinanlan, ha? Isa sa aton niya mag-intindihan ay, ha? Mag-intindihan ay kag there has to be proper communication. Okay. There has to be a communication. Mag-intindihanay. Walay kutso-kutso, mga igsoon. The spiritual retreat is the wisdom. Mauni siya ang langkob nga kaalam nga ipahiluna ang matag-usa nga musubside ang gitawag nato mga igsoon o kana bang palabuanay. O ang matag-usa musubmit. Kana bang iyang isurrender iyang kaugalingon. And when we term it spiritual retreat, there is already a connection. Asking or seeking favor with the divine intervention. But at the end of all this, pasensyahanay. Intindihay. Mga igsuon, og nakuha ni nato, wala na nang kutso-kutso. And to topple all these things is, para nga malab nga ni mo ni tanan, the only thing that must always be considered is a communication line. A communication among siblings, a communications within the family, a communication with God through the Spirit. So ang akong point nga nakita mga igsuon, kana bang terminal boundaries that encompasses on the alleviation of problem? Kana bang mawala unta ang maisip na tong problema? Dili na unta ang problema mag-exist din ha. Mga igsoon kuno galing each and every one. Sa ginaingon ni Dr. Ricardo Yanson Sr., ningon siya nga sa inyo isa sa isa may ara pag-intindihanay. May ara communication. Yan siya. Inyo sa isa at isa, mga igsoon. Dili unta pwede nga sagulan, masambugan, makargahan, masulsulan, or all the likeliness of those bad imputations of anyone that affect. Dili na unta ka mapiktuhan sa bisan kinsa pa nga mudala ni mo karga, mo marites ni mo. Whoever, whatever, mga igsoon. No? Ang pinaka-importante is ligdong ka. To be pure in heart. For the sake of that legacy. For the sake of that family. For the sake of the generations to come. First, second, and third generation is already accounted at that time. Giisip na daan nga masalbar ang unang generation, may maasahan ang ikaduhang generation, tagamtaman sa ikatulong generation, so on and so forth, mga igsoon. Because it is a never-ending forecasting, it is not an ordinary predictions, there may be, sa rason nga, there is already a forecasted spiritual intervention. So, mga igsoon, akong pasabot din na, nga, ang nakanindot manggod, kana manggong gitawag ba o rightly driven, kana bang tarong nga pagkagiya, tarong nga pagkadala. So, ang ako nakita din na mga igsoon is always the impact on what will it be. Kana ba unsa ba sa karon unsa mga panahon na moingon ta nga, wow, nindutan nila no, kwartahan na sila, unya duol pagyud sila sa Ginoo. Then surely naagi ni sila lugar sa langit. Dili gumikan kay dato sila, layo sila kundi sila mo'y makahatag og maayong dagway, maayong kinaiya. To be emulated, nga masuhid sa uban. Everybody sa pagkakaroon, matagkaroon niya, ako ang makita sa ako ang cellphone, bisan o human ako sa kong program, dagang mangutana, kay maikog dugoy mutingog sa kahanginan, so ako ang program, basig matubag na ko sila. Yung sa pag-istorya, Pastor, interesado kayo ming maminaw sa issue sa series. Labi na gyud sa mga plain and simple truth, mga igsoon, nga nag-iingon pag-istorya nga, yano lang pagka-share,
dili man gyud ingon nga highfalutin ang mga words or mga term nga gipangbuhian ni Dr. Ricardo Yanson Sr. As much as possible, it is very comprehensive. Sa laing in English, sabotable kuno kayo ang pamaagi sa pag-in-English ni Dr. Ricardo Yanson Sr. Even those who have not gone through schools, tingin sabi, wala may makaadto, we're not thriving on English, but we can understand the wisdom. Kay mga igsuon, ang nakanindot manggod mga igsuon, bisan ba walay grado, makasabot ba. Manang pinaka-importante nga, they have someone to be model. Ilahang nakita ang kalampusan from rags to riches ng Dr. Ricardo Yanson Sr. nga na-enjoy sa iyang pamilya. Though, na ay mga bikil nga nisangko dito sa kay anay. But one of these days, marisolbar naman na. We are very expectant nga marisolbar yun na. Nga naman mga igsuon, we are aging and we are not getting younger every day. Kabaluta nga doon na yun ay padulngan nga kayuhan. So, na upos naman akong oras mga igsuon, magdungog na lang itong mga lawang, ako ang mapahinumdum ninyo, walay mausik nga panahon. There will always no dull moment every time I share with you the wisdom of Balyakan Transit Incorporated with the family's dispute. Ug doon na may bikil sa pamilya, mga igsuon, nakita na ko, always at the back of all these calamities or at the back of all this storm, og doon na makita nga unsa man nga klase sa bagyo nga igsuon, narba ko ni duha ka bagyo nga magpadulong karong Mayo, always at the end of it or behind it, mga igsuon, is always a peaceful atmosphere. Naaro yun ang panahon nga masito ni mahuman eh. And then, ano panahon namin, kung malipay rin yun siguro kung maigsuan nga, little by little, I'm not bringing an intrigue. Wa ko nagdalag, intriga, para nga dunay maligsan, doon ang ako ang maigsuan, to model the day. Ha? Hatagan og maayong modelo sa mga makita nato nga mga kaligdong, no, sa pamilya, asawa, bana, mga anak, o ang ilaha karon nga pag-react in every situations, in every predicament. Sa kada, bisag unsa klases problema, predicament is problema, bisag unsa klases gubunhap, naara gihapon sila chance of overcoming. So salamat niyo tanan. So ana ko lang oras mga igsuon sa pagpasalamat nako sa ato mga suking tigpaminaw, Luzon, Visayas, Mindanao sa mamudapita karon sa atong nasod o bisan pa namo sa laing lugar, no, sa kalibutan. Nagpaminaw og nagpatalinghog itong programang ang kamatuoran. Malipayon kong magdasig ninyo nga nagsulti ko tungod og alang sa kaligdong sa salabutan sa matag usa kay dinhi nato mabatunan ang usa ka hingpit nga kaalam nga dili na ta mayon pagistorya atong sination ang mga kalisod nga nakita na nato nga kalisod gikan sa uban. So gamito nato nga usa ka maayong kasinatian, usa ka maayong magtutudlo ang kasinatian sa uban nga maoy atoa pod nga giya nga malikayan nato nga dili pud kita moy mag hisugamak o kitay magsukarap sa panahon nga atong atubangon ang mga problema nga na sinati na sa uban. So salamat kayo. Ang programang ang kamatuoran maoy hiyas giya nga ngato makaigsuonan doon na pod sila'y sarang masabtan sa atong programa. Mao kini ang programang ang kamatuoran uban sa inyong anchorman Pastor Ray Laping. Hangtod ugma, daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Mao kini ang programang ang kamatuoran. Kamatuoran, kamatuoran, bililhon og haom sa katilingban. Kamatuoran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuoran. Daghan ang muday sa dagwayng matahon, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuoran. Kamatuoran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan.
Daghanang muday sa gwapog matahong, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghanang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuuran, kamatuuran.